Kasunod ng pagsabog ang paglagablab ng sunog sa isang residential area sa Nia Road, Barangay Piñahan, Quezon City. Sa kuha ni News Cooper Jerry Roque, nasunog ang dikit-dikit na bahay na karamihan ay yari pa sa light materials. Nabalot na makapalat na itim na usok ang lugar pasado alas 12 ng tanghali kanina. Mula sa itaas ng gusali ng post office, matatanaw ang nagngangalit na apoy. Tumawid pa ang apoy sa bakod ng Philippine Postal Office, kaya nadamay ang mga sasakyan na kaparada na ang ilan sa pag-aari pa raw ng PIDEA. Ang mga bumbero walang tigil sa pagbomba ng tubig. Sa tindi ng sunog, itinaas ang ikalawang alarma. Isang bahay pa lang na susunog. Ngayon, humingi na ako ng tulong doon sa mga kasama ko sa PIDEA. Iradyoan ko na sila. Tapos kumuha ko ng tubig. Sobrang bilis ng apoy. Yun na, bumaba na yung apoy dito sa likod ng mga sasakyan. Hindi ko na halos sobrang init. Hindi ko na kayang buusan eh. Based dun sa account ng ating mga witnesses, yung dun sa unattended na appliances. Anong appliances? Electric pan. 10 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Bahagya rin nasaktan ng isang residente matapos tumalon mula sa kanilang bahay. Mabilis namang inilikas ng mga nakatira sa mga katabing bahay ang kanilang mga kagamitan. Maya-maya na napansin na ni Mr. umaapoy na yung dyan biglang apoy usok na maitim na ng ganon tapos umano na yung apoy. Banda ron, nung makita ko, laki kagad ng apoy. Ang lakas ng usok. Sa parking pa lang ng post office, tinatayang 50,000 piso na ang pinsala. Kaya paalala ng mga bumbero, Umiwas tayong gumamit ng mga octopus connections, yung ating mga hindi ginagamit na appliances, i-unplug natin. nagkasunog din sa Santa Cruz, Maynila. Sa video na ito, makikitang nilalamon ng apoy ang bahagi ng isang gusali. Isa ang kumpirmadong nasawi habang 2 naman ang nasugatan. Ang ikinimatay ng biktima natin na si Karin Tan Caparas ay suffocation. Natagpuan natin yung katawan niya doon mismo sa loob ng CR. Ang posisyon na doon, nakataob ang katawan niya, nakasubsob yung mukha in between sa isang malaking timba at sa yung bowl natin. Sinasabi ng mga nakasaksi kumakaway kasi may grill pa doon. Yes. At saka yung grill na yon na makikita sa harapan mismo ng Masangkay Street. So nagawa pa siguro niyang kumaway doon bago siya pumasok sa comfort room. Inaalam naman kung problema sa linya ng kuryente ang dahilan ng sunog. Isang gusali rin ang nasunog sa rekto na ikinasawi ng isang residente. Ilang matanda at bata ang natrap sa gusali na kailangang sagipin. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Sa Quezon City, hotel naman ang nasunog sa Timog Avenue. Walang namatay o nasaktan pero kinailangang palipatin sa ibang branch ng hotel ang mga bisitang naka-check-in. Ongoing pa rin yung investigation natin para masuri natin kung ano talaga ang dahilan ng pangyayari. Mula na magsimula ang 2019, halos 180 sunog na ang naitala sa Metro Manila base yan sa datos ng Bureau of Fire Protection. At tumba siya ng average na 10 sunog kada araw. Sa tala ng BFP, 11 sibilyan na ang namatay. Halos 5.8 million pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian sa mga naitalang sunog ngayong Enero. Susan Enriquez, GMA News.